Hi, it's break time. Kape pa lang. Habang nagkakape, pag-usapan natin ang word na repentance. Sa Pilipino, pagsisisi. Sa Ilocano, panagbabawi. It's very important word na dapat maintindihan natin because Jesus, at the beginning of His ministry, ginamit niya ito. Sabi niya, the time has come, the kingdom of God is at hand, repent and believe. The very beginning of His ministry. Now, sinabi niya yon at dapat nating maintindihan at malaman ano ba talaga ang ibig sabihin ng repentance para alam natin kung paano tayo mamuhay. Now, yung word na repentance ay, ang Greek word nito ay metanoia. It's a change of mind. Ang Hebrew word, which is pagpapokusan natin, ay teshuvah. Pero mas ginagamit yung word na shub. Ang ibig sabihin niya ay to turn back. Turning back. It's more of action. Ang Greek word nito ay strepo. Makikita niyo yung kaibahan ng how the Greek and the Hebrew presented repentance. Emphasizes the mind. This one emphasizes the will or the action. Both ay mahalaga, but we will focus on the Hebrew word. So, shub, ang ibig sabihin niya ay maibalik, manumbalik, to be restored. Pero magandang tanungin din natin, to be restored from what? To be restored to what? Manumbalik saan? Mula saan? At para saan? Saan tayo dapat manumbalik? Kung pagbabasahan natin ang Bible, especially sa Genesis, manumbalik ka sa original na design ng Panginoon sa inyo. Yun na yung word na sub. Ito yung laging ginagamit ng mga propeta sa mga Israelites kapag sila ay nagte-turn away, lumalayo sa original na design ng Panginoon, lumalayo sa Diyos. So may propeta na darating at sabihin niya, "Oh, Israelite, sub, manumbalik kayo sa Diyos. Manumbalik kayo sa pinapagawa ng Diyos sa inyo. Sa original na design ng Panginoon sa inyo. Sa original na pagkatawag ng Panginoon sa inyo. At hindi sa inyong own way, at hindi sa inyong own desire, kundi sa kagustuhan ng Panginoon para sa inyo." That's it. Manumbalik kayo doon. At alam mo, ikaw at ako ay dinesign ng Panginoon sa kanyang image. You're God's image. Meaning, you're created by God to be human. To live a life gaya ng Diyos. Meaning, able ka to love, able na mag-isip, able na makipag-work together in harmony. So may original na design ang Panginoon sa iyo. Dinesign ka niya to reflect His image, His nature sa ibang nilikha. Pero nagkaroon ng problema. Sinabi na, "Oh no, it's my life. It's now or never. I'm gonna live my way. I'm gonna live by my own design." So may original design ng Panginoon. Nagrebelde daw ang tao, sabi ng Bible, sa original na design na yon at dumisenyo ang tao ng kanyang sariling kagustuhan kung paano mamuhay. So sin happened. And because sin happened, justice ay dinemand ng Diyos. And yes, part ng image ng Diyos ay yung hustisya. No? God is the God of justice. And we know that. You were designed in God's image. Kaya alam mo yung hustisya. Kaya nga pag may corrupt na politician, di ba, at napatunayan, we cry for justice. Yung mga politician na nagnanakaw, kapag hindi na ipataw yung dapat na hustisya sa kanila, o kahit hindi politician, kahit mga normal na tao, pag hindi na ipataw yung hustisya sa kanila, we cry out, "Oh, walang hustisya. Dapat mapatungan niya ng hustisya." Ang problema, kapag tayo na yung subjected sa justice, ayaw natin. We run away. But the Bible is clear, the Word of God is clear, that because nag-astray tayo, nag-turn away tayo dun sa original na design ng Panginoon para sa iyo at para sa akin, merong hustisya nag-aantay. At hindi lang yun, nasira yung original design.
Dito na pumapasok yung word na from turning away to turn back. Shub. Shub, guys. Turn back. Turn back sa original na design ng Panginoon para sa iyo at para sa akin. To be fully human. So, alam mo na. Shub is to return back to God's original design. Turn back to be restored to God's original design. But we have a problem. Yeah. Gusto mong bumait pero di mo magawa. Di mo magawa. Tapos may hustisya pang nag-aantay. There's justice na kailangang masatisfy. Dito pumapasok si Kristo. Hindi natin magawa, pero kay Kristo, posible. May hustisya, pero kay Kristo, na-satisfied. So, shub, pagtalikod, pag-come back kay Lord ay possible because of Jesus Christ. Pag-usapan natin yan sa ibang kapehan, sa ibang panahon. While it is important to understand repentance that way, to return, to come back to God, it must be noted na ang confidence natin ay wala sa pagsisisi natin na kay Kristo who made shub or repentance possible for us. So, kung ganun pala ang repentance, that is to be restored back to God's original design, to come back to God's original design, masabi natin na ang goal ng repentance is not just to gain heaven gaya ng madalas nating napapakinggan. The goal of repentance is not for us to just gain heaven, but for us to be restored in God's original design, in God's image through Jesus Christ. So that's shub. Busin na natin ng kape.